Okay, good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Kami po ay ngayong i-interviewin ang pinaka-espesyal na bisita natin ngayon, ang Ambassador of World Peace na si Mr. Francisco Neri. Pinanlukan niya tayo sa mga simpleng katanungan related sa mga problema ng Pilipinas na hinaharap natin sa ngayon. Okay, bago po tayo magsimula, sir, okay lang ba pa-introduce ng pangalan niyo, sir? Okay po. Maraming salamat po, Mr. Paulo. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin. Ako po si Oni Neri, isa po akong Ambassador for World Peace, presenting the Sovereign Republic of the Philippines. Okay. Maraming salamat po. Alright, Mr. Pwede ba kitang tawaging Onins, no? Or Ninyo? Pwede po. Okay, Mr. Onins, sir, may tanong lang po ako, sir. Ano po ba, ipaliwanag niyo nga po yung Treaty of Paris, 1898 Treaty of Paris. Ano po yun? And bakit po napunta sa inyong kamay? Okay po. Actually, hindi talaga napunta yun sa aking kamay. Napunta ito sa kamay ni Her Majesty Queen. Siya po sa kanya po ni-resolve ng Supreme Court ang Treaty of Paris, set of instruments. Kasama po doon ang Philippine Native Title as proof of sovereignty and territorial integrity for Article 1 National Territory of the Philippine Constitution. So, since na-resolve po ng Supreme Court sa kanya, kaya naging na-restore po constitutionally ang Royal Audiencia de Manila, na dati siya po yung highest tribunal na patungkol sa lupain at yaman ng lupain at pag-grant ng jurisdiction sa mga foreign governments na nag-exercise ng jurisdiction dito sa Pilipinas. Itong Royal Audiencia po ang nagbigay ng karapatan sa kanila upang lawful po yung karapatan nilang magtaguyod ng isang gobyerno or administrasyon dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Okay. Salamat po, sir. So, sir, ano pong kinalaman po sa problema ng South China Sea, sir? Anong kinalaman po ito sa... Bakit po ang kinalaman ng isang instrument na ito, yung World Peace Treaty na instrument na ito, or yung 1898 Treaty of Paris set of instruments na ito, malaki po ang kanyang kinalaman sa pagresolba ng West Philippine Sea, dahil po nasa World Peace Treaty na ito lamang nakabanggit ang exclusive and original jurisdiction in terms of sovereignty and territorial integrity. Okay. So, nasa treaty lang na ito ang sovereignty at territorial integrity na binabanggit ng mga opisyal ng Republika, na nasa 1898 Treaty of Paris set of instruments lamang ang sovereignty at territorial integrity na mapapapatunay. So, bale, sir, sa ngayon, sir, ang estado ng Pilipinas, so wala pa tayong soberenya. Ganon po ba yung... Ang estado ng Republika na nagbanggit ng soberenya ng Pilipinas, tama po na nasa Pilipinas po ang sovereignty. Pero, ito lang gusto kong ilinaw din po sa lahat na ang sovereignty ay nasa Pilipinas, but hindi sa Republika. Wala sa Republika ang sovereignty. Kasi ang Republika, isang gobyerno lamang na itinayo ng
United States. At itinayo lamang ito simula noong 1898 Treaty of Paris. So, sinurrender ng Spain ang sovereignty ng Republika para ang US na naman ang mag-control, mag-govern ng Pilipinas. Okay, salamat po. So, pangatlong tanong, sir. Ano pong role ng treaty in terms of charter change in the Philippine government? Kaka-apekto po ba to? Ano pong pinalaman to sa pagbago ng gobyerno ng Pilipinas? Okay. Yung Treaty of Paris set of instruments, kailangan po siyang i-promulgate dahil pag promulgate nito, siya lang po ang makakapaghinto ng gera, makakapagresolba ng gera. At the same time, siya lang din po ang makakapag-determine kung sino talaga ang pinaka-constitutional na maging bagong gobyerno para sa Pilipinas. Kasi ang Republika, constitutionally, tapos na talaga ang kanyang rights to exercise lawful jurisdiction dito sa Pilipinas. Meron na po yung decision sa Supreme Court as a Court of Appeals na natapos na po talaga ang void na po ang jurisdiction ng Republika in terms of Article 1 in the Constitution. In terms of national territory in the Constitution. So, void na po talaga. So, natapos na sa CAGRST 70014. Okay po, sir. Okay, sir. So, regarding po sa mga dokumento, sir, meron po ba kayong katibayan na tibay sa inyong claim na ito po talaga yung, or nasa inyo po talaga, or yung mga dokumento na kailangan para ma-resolve itong problema ng hinaharap ng Pilipinas? Opo, nasa safe po na kamay, na itago po ito ng husto at na naka-record po ito ng husto. Na-resolve na po ito ng Supreme Court. So, yung dokumento po, siya po talaga ang makakapagpatunay kasi po, siya lang po ang may exclusive na jurisdiction at original na jurisdiction. Since dati pa, since nung pag-establish pa ng Royal Audiencia, siya lang yung may exclusive and original jurisdiction hanggang sa pag-establish ng fee simple title ng pursuant to Royal Decree 01-4 as Protocol of International Law of the Land. So, itong fee simple title na ito na pinirmahan ng Royal Audiencia as Protocol of International Law of the Land, siya din po ang naging basis ng lahat po ng mga treaties na naka-base po sa international law. At kahit po sa UN na naka-base po sa international law is subject po nitong World Peace Treaty. So, ibig po sabihin, sir, nasa inyo yung original na titulo ng Pilipinas po? Nasa amin po ang original na titulo ng Pilipinas. Kaya po, kami po ang nakapag-restore ng Royal Audiencia. Ngayon ay tawag po ng bagong Royal Audiencia is the highest tribunal, Supreme Court. Dahil ito din naman ang role niya dati pa. Siya po yung highest tribunal, Supreme Court for the law of the land. So, ang Royal Audiencia lamang ang may karapatan. Okay, okay, sir. Salamat po, sir. Okay, isa pang tanong, sir.
ano pong mga kailangan pong gawin ng tao o ang gobyerno para po ma-implement po natin tong or may pakita po natin, especially yung China, na hindi po tayo, meron po tayong titulo, kaya meron tayong right na angkinin ng mga islang to. Totoo naman talaga na ang claim ng Republic na may sovereignty ang Pilipinas, totoo naman talaga yun. Pero, ang Pilipinas lamang ang may sovereignty. Hindi ang Republika ang may sovereignty. Ang Pilipinas. Kasi po, ang titulo po ay sa Pilipinas po, ang titulo ng treaty na may kasamang titulo ng Pilipinas. Kasi ang role po na talaga ng titulo is gagawin po siyang sariling gobyerno para siya na po ang maging tagapagpamahala sa kanyang lupain at sa kanyang yaman ng lupain para po hindi na po foreign government ang mag-exercise ng jurisdiction sa kanyang mga property po na tinatawag na lupain at yaman ng lupain. So, ang purpose po ng treaty is gagawin siyang gobyerno para po gobyerno, mayroon siyang sariling gobyerno na maging tagapagpamahala ng kanyang sariling lupain at sariling yaman ng lupa. So, gagawin itong isang independent Filipino government. Yun ang nakasaad sa Article 3 of the Treaty of Paris. Yun ang nakasaad. Gagawing gobyerno ang treaty para siya na po ang bagong gobyerno na may sovereignty at territorial integrity, na magbanggit ng mag-claim ng sovereignty at territorial integrity at magresolba ng mga conflict with regard sovereignty at territorial integrity. Kasi po ang Republika ay isang gobyerno lamang na gawa ng USA at until now registered pa din sa SEC USA, Securities and Exchange Commission. Pwede ba yun? Pwede bang ipa-register ang isang sovereign government sa isang corporate SEC ng USA? Pwede ba yun? So, nawala ang pagiging sovereign ng Republic of the Philippines nung niregister siya sa SEC USA. So, bale sir, ano pong mga kailangan natin gawin sir? Kailangan po ba nating baguhin muna yung gobyerno bago natin mapatunayan na yung mga pinag-aagawang mga territory sa atin talaga? Or ano pong kailangan natin gawin sir para po ma-resolve itong mga... Actually, maraming paraan eh. Kung sabihin baguhin muna ang gobyerno, pwede din. Or pwedeng unahin muna nating resolbahin ang itong South China Sea tension bago ma-declare ang bagong gobyerno, pwede din. So, kibali, as long as magamit ang Treaty of Paris set of instruments para iresolba sa isang problema is matutuloy na ang sadya ng treaty na ito para sa ating bansa. So, kung una man nating maresolba ang South China Sea tension, so, bago natin siya ideklara na siya ang bagong bansa, pwede din. So, kung una man siyang maresolba ang West Philippine Sea or South China Sea kasi ito
sa UNCLOS. Sa UNCLOS, ang legal name ng pinag-awayan na territory is South China Sea. Yun ang nakasulat sa UNCLOS. So, Mar de China, ang pangalan ng ano niya. So, yun din po, yung West Philippine Sea, term lang yun na nabuo since the Pinoy administration. Yung West Philippine Sea na claim din, wala din yung merit. Wala kasi yung substance or substantial proof in terms of sovereignty and territorial integrity. Kaya, mahirap po i-respect ng China, i-honor ng China yung claim ng West Philippine Sea. Kasi nga, yung Republic of the Philippines, na lost nga niya ang kanyang sovereignty and territorial integrity sa Article 1 in the Constitution, may guts pa siyang i-claim ang rights niya sa UN Charter towards this disputed islands. Hindi nga niya ma-prove ang kanyang Article 1 rights in the Constitution. I see. Tama po, sir. Sa ngayon, sir, ano pong kailangan yung gawin? Hindi po kayo nakipag-ugnayan sa mga tao natin sa gobyerno o na-discuss na po ba ninyo to sa gobyerno? Ano pong kailangan nating gawin para po ma-expedite po natin and maiwasan po ang further conflict sa pagitan ng China, especially ngayon, yung US, ang UN, medyo din sila, medyo nakaabang din po sila. So, ano po yung kailangan nyo pong gawin, sir, para po mapakinggan ang inyong advokasya or ang inyong mensahe para marinig po ng mga tao natin sa gobyerno para po ma-implement na po ang problema or ang ma-resolve po. Oh. Yeah. Okay, salamat po sa gandang tanong po. Ang gagawin natin para ma-resolve na talaga, kasi ang nakasaad sa ating constitution, renounce war. So, kailangan natin i-peacefully resolve ito, renouncing war. So, ang ginagawa naman ng Republika is parang yung China, parang ginagawa niyang parang the Republic is teasing China. Parang sinabi ng China na walang mag-operation doon kung walang makapagbigay ng permission. Yung Republic naman nag-insist pa rin. So at the same time, they are also trying to trigger war, trigger an act of war na gusto nilang patulan sila ng China or simulan sila ng China kasi nga they are claiming na they are doing lawful operation, sending food or resupply mission sa Ayungin Shoal. So, kahit in essence, in reality, wala na siyang rights kasi naka-status quo na yan. Tagal na, alam na nila yan. So yung banggitin niyang meron siyang rights doon, wala silang illegal na ginawa by supplying
mission, by resupplying mission to their supply mission without permission, and stressing out sa China na hindi sila nakalabag. In essence, nakalabag pa rin sila dahil nga status quo na sila. Kaya lang, yung China din at the same time, hindi rin siya ang lawful authority na magbanggit na nakalabag ang republika. Kasi hindi naman nakalabag ang republika sa China, but nakalabag ang republika sa titulo. Doon siya nakalabag ang China din. So, in paragraph 813 of the 2016 South China Sea Arbitration, malinaw po binanggit doon na ang Republic of China and Republic of the Philippines, wala na po silang sovereignty and territorial integrity na to substantiate their claim. So, yung rights na yun na panalunan is parang fishing rights lang yun. Hindi talaga yun sovereignty and territorial integrity. So, both sila, China and the Philippines and the Republic, wala silang territorial rights. So, kung itong Treaty of Paris set of instruments ay nasa amin, I believe we deserve an attention, media attention, and public attention. Kasi nasa amin nga kami ang makaresolve. Ang instruments na ito ang makaresolve. Ang highest tribunal ang makaresolve. Ang Queen Magistrate ng highest tribunal ang makaresolve. Kasi po, sabi po ng UN Charter and UNCLOS, by motu proprio, kung sino man ang may exclusive jurisdiction at may pruweba na siya ang may exclusive and original jurisdiction, siya lamang ang tanging makakapagresolba nito at ang desisyon niya lamang ang tanging i-follow at i-observe natin dahil siya lamang talaga ang may substance na ma-prove na yung tangible proof of sovereignty and territorial integrity ay maipapakita niya talaga. So, siya lamang talaga ang may karapatan na iresolba ito at wala nang ibang entity ang magbigay pa ng ibang desisyon, kundi siya lamang ang may exclusive na jurisdiction, ang may karapatan magresolba ng conflict na ito. So since binanggit namin na nasa amin, kailangan nating scrutinize, talakayin, hanapin, ipatunay, ipatotoo kung nasa amin ba talaga, ma-prove ba namin yan, ma-prove ba ng Queen Magistrate ng highest tribunal, kung paano niya ma-resolve according sa UN Charter and UNCLOS, according kung ano ang batas na makakapag-resolba nito. So, ang role natin, ipakalat natin itong information na ito na nasa amin at bigyan ng pansin at i-interview ang may hawak ng instrumento, ang Queen Magistrate ng highest tribunal. So, i-interview natin siya, ipakita niya sa publiko ang instrumento na ito
na napakahalaga at bakit hindi ito hawak ng Republika, bakit hawak niya ito, paano na pumunta sa kanya. So, kailangan din nating i-address yan. So, paano napunta sa kanya? Kasi po, ito, napaka-highly sensitive information po ito. It will cost me my life. Pero, I believe I'm protected by the Holy Spirit of God na isa niyo po akong instrumento na magbanggit kung ano man ang mga utos niya na nakasulat na sa batas is para po mabawi natin ang para sa atin, para sa Panginoon, kung ano ang mga pag-aari niya. Kasi po, lahat po ng mga teritoryo, lupain, mga yaman ng lupain, mga mahal na likha, ay sa kanya lamang po ang property na iyan. Wala po tayong karapatan or wala po tayong kakayahan paano lumikha ng isang lupain para i-declare natin na sa atin ang lupain na iyan. So, ibig ko pong sabihin is ang Panginoon lamang po ang may-ari ng lahat ng pinag-aagawan nating teritoryo at yaman ng teritoryo. So, kung alin man ang nakabanggit sa batas, dahil yan po ay proteksyon ng Panginoon para po mabawi niya ang lahat ng sa Kanya, yun lang din po ang ating susundin. Kasi yan din po ang nakabanggit, nakaprescribe po yan sa batas. Kaya mabawi po natin ang ating karapatan through transmittal of law. So, i-transmit yan according kung ano man ang provision ng batas. So, kung itong information na ito magiging viral po, ipakalat natin, malalaman na nasa amin, italakayin, tanungin, bigyan ng atensyon, hindi kami, but ang information na dala namin, ang instrumento na dala namin, na hawak namin. Kasi ito ang pinaka-rule of law, pinaka-constitutional rule of law. Kasi ito po ang Article 1, National Territory of the Constitution. Nandito po ang territorial rights na binabanggit at hinahanap natin. Gusto nating makamit para tayo maging malaya. Dahil hindi pa naman talaga tayo malaya. Yung nabawi tayo ng yung naging independence natin from Spain during the 1898 Peace Treaty. Hindi naman yun Philippine independence talaga. Independence lang yun from Spain. And after that, naging independent ulit tayo with the US. And yung 1946, Third Republic, sinurrender ng US ang ating sovereignty to the Republic of the Philippines. US to the Republic, in which ang Republic is still a US government and until now SEC registered sa US. Kaya kung SEC registered pa tayo sa US, hindi pa tayo totally independent. Kung ngayon makamit natin ang ating kalayaan sa pag achieve natin sa ating
pagtapos natin sa ating problema sa West Philippine Sea, South China Sea, sa ating charter change, dahil dito manggaling ang ating constitutional charter change, ang titulo na ito, kasi kung wala kang titulo na ito, wala kang territorial integrity, lalo na ang Republika trying to amend the Constitution, kung wala siyang Article 1 rights, wala siyang territorial integrity to amend the Constitution. Yun po ang katotohanan. Kaya matagal na itong proposal, hindi nangyari kasi yung Republika trying to amend the Constitution, walang territorial integrity. Mas lalo na yung gusto niyang ipamalit yung Federal Republic of the Philippines na wala ding territorial integrity. So, paano siya maging lawful government trying to provide lawful autonomy sa kanyang mga federal states, wala man siyang lawful autonomy. Paano siya makaprovide ng lawful autonomy? So, hindi talaga siya qualified to become the constitutional charter change. At the same time, ang Republic hindi rin qualified to amend the Constitution. Ang makakapag-amend lang is yung highest tribunal. Kasi siya lang ang may Article 1 rights ng Constitution. So siya lang ang may rights mag-invoke ng mga transitory provisions ng 1987 Constitution, lalo na yung Section 3. Ang sinabi, kung unconstitutional ang mga executive order, mga proclamations, mga administrative orders, mga issuances ng government or ng Republic of the Philippines or ng Office of the President, kung unconstitutional yun, dahil yun nga, voided na ang territorial rights, so na-invoke na yung Article 18 Section 3 na under separability and repeal. Yung constitutional pa remains operative. Yung unconstitutional na, for repeal and for revoke na talaga yun. So, siguradong hindi na magagamit yun. So, yung power ng presidente ngayon sa Section 17 ng Article 7, under separability na din yun. So, unconstitutional na siya. So, repeal and revoke. So, lahat ng executive order and administrative order ng current administration ni President Marcos Jr. is na-adapt na po yun at na-utilize na po yun ng new government. Dahil subject na po yun ng separability and repeal clause. So, yes, lahat po ng power ng executive orders and administrative orders ng Marcos administration is napunta na po sa Queen Magistrate ng highest tribunal. So, nasa kanya na po ang sole power. Dahil repealed na po ang Section 17 of Article 7, the power of the President. So, alam ko masyadong overwhelming po yung mga sir, mga information, sir. Ano pong gusto nyong ipaabot sa ating current na presidente, sir, si Bongbong Marcos? Ano pong gusto nyong ang gusto kong ipaabot or paabot kay presidente
dahil yung civil case 3957P ng ating Philippine Native Title, naka-quieting of titles yun, kaya walang information about Article 1 or about Philippine Native Title or Treaty of Paris dati. Ngayon lang yun, nang lumabas ang mga information na yun, dahil din po sa Republic Act 11231 na pinirmahan ni President Duterte nung siya presidente. Kaya ngayong time na Marcos administration, openly makakapag-discuss na po si President Marcos Jr. about Treaty of Paris and about native title, about sovereignty and territorial integrity, kasi na-lift na po yung restriction to quiet the title. So, now is the perfect time to discuss about the Philippine native title, which is proof of sovereignty and territorial integrity for Article 1, national territory in the Philippine Constitution. Very important. Kasi Article 1 in the Constitution, territorial integrity. So, kung gusto mong may integrity, if integrity is the best policy, nasa Article 1 ang territorial integrity. So, if you do not have integrity, territorial integrity to present, to substantiate your proof of integrity towards Article 1 in the Constitution, so how can you prove that you are a legitimate national government if you cannot prove this native title to the public, because you are claiming that you have sovereignty and territorial integrity? Yes, that's correct. Philippines has sovereignty and territorial integrity, but not the Republic, because the Republic, again, is already a corporate government entity that is proven in Executive Order 292 of the 1987 Administrative Code. So, totoo talagang corporate entity ang Republic, and at the same time, SEC-registered sa US as a foreign government. So, wala na talaga siyang sovereignty and territorial integrity kasi corporate government na siya. So, yung territorial integrity only belongs to this treaty, to this instrument na restore niya ang Royal Audiensya. So, yun ang pinaka-important. Na-restore ang Royal Audiensya kasi ang Royal Audiensya lamang ang highest tribunal na may karapatan mag-perform sa lahat ng pagresolba, sa lahat ng problema na ating kinakaharap sa ating bansa. South China Sea, charter change, paano i-access ang ating yaman ng bansa, constitutionally, bakit ang gobyerno, sila lang ang may karapatang mag-access ng mga yaman natin at wala silang accountability sa ating publiko. Wala silang transparency kung saan nila kinuha, paano nila ginasta, wala silang dahil tayo ding mga Pilipino, parang baliwala lang din sa atin. At the same time, ang Republika, mahirap din silang i-communicate, lalo na kung gusto mong magreklamo, mahirap ang proseso, hindi easy. Yung mga gobyerno, mahirap magpapakontak. Wala silang mga direct communication line. Meron silang mga telepono, oo, pero hindi naman yun accessible sa mga tao. Yung mga tao, mobile phone kadalasan. Yung mga media, hindi nakikinig. Yung mga importanteng bagay, hindi ina-address
yung mga nagtagal ng mga problema na hindi pinapansin, yung mga may substance na mga information binabaliwala, doon lang sila nakikipag talakay sa mga sikat na tao. Yung mga hindi sikat, paano na yun? So yung mga totoong information hindi na pinapansin dahil ang hawak is ibang tao, hindi yung taong gusto nilang magtalakay nito. So gusto kong banggitin again, bakit napunta sa kay Majesty Queen ang titulong Treaty of Paris, bakit hindi hawak ng Republika? Okay, ganito yun. Circa 1970s, gusto ng Republika ipasunog yung judicial records ng court, ng Land Registration Court, kung saan nakatago itong Treaty of Paris set of instruments na may kasamang Philippine Native Title, na kasama din ang mga territories na kasama ng isang World Peace Treaty. So, nung gustong ipasunog ng Republika ang titulo na nakatago sa judicial records ng Land Registration Court, pumayag naman si Presidente Marcos. Pero nung alam na niya ang schedule, bago nag-schedule talaga sa sunog, pinasafety niya yung dokumento. Dinala dito sa Iligan City. Dinala dito sa Iligan City ang dokumento, Treaty of Paris, kasama ang native title, kasama ang native title ng Iligan City or the Cadastre 292 na ginamit sa Executive Order 292 of 1987 na siyang gumawa ng batas para gawa ng Republic Act para gawa ng local governments. So, yung local government code natin, naka-base din po siya sa Executive Order 292 of 1987. Dahil siya po yung administrative code ng 1987. So, yun nga, nilagay sa safe ni Presidente Marcos Sr. yung native title dahil gustong ipasunog ng Republika. So, nung safety na siya dun sa Iligan, Royal House of the Philippines, Royal Sultanate of the Philippines sa Iligan, yung Republic naman, gumawa sila ng reconstituted copy under separate decision with compromise agreement. So, yung 1973 Constitution, nagawa talaga yun, nabuo dahil sa separate decision with compromise agreement. Dahil kala ng Republika, nasunog na yung original title, kaya sinunod nila yung Republic Act 26 na gumawa ng reconstituted copy kung ma-lost or ma-destroyed ang mga original copies ng mga original titles. So yun, under separate decision with compromise agreement, gumawa sila ng second official copy ng native title natin. So, yung 1973 Constitution, Article 1, National Territory, ang nakabanggit doon, the Philippine Archipelago
is according to the historic title or the legal title.